poverty. According to the Philippine Statistics Authority, PSA, ang mga walang trabaho, babalikan ko lang ng konti, October 2001, 3.27 million. October 2010, 2.79 million. October 2016, 2 milyon. October 2021, 3.5 million. Ayon naman sa Social Weather Station, SWS, which means this is perception-based. Third quarter of 2001, 9.3%. Third quarter of 2010, 15.9%. Third quarter of 2016, 10.6%. September 2021, 10%, or around 2.5 million Filipinos ang nagugutom. Ang katanungan ko po, sa kasalukuyan, according to PSA, meron tayong 3.5 million Filipinos na walang trabaho, 2.5 million Filipinos na nagugutom. These are urgent problems. As President of the Republic of the Philippines, ano po ang inyong gagawin? Unang-una, ang bottom line dito, problema, corruption. Diba? Sa halip na magastos yung pera ng gobyerno para sa social services, livelihood, infrastructure, napupunta sa bulsa ng ilan. Okay, yung 4Ps, yung pantawid pampamilya, napakagandang programa, dapat ituloy ito. Pero hindi pantawid, boy. Dapat pang-ahon. Hindi yung ayuda lamang for the sake of giving ayuda. Dole-outs. Dapat yan, dole-outs eh. Kasi nagkaroon tayo ng dole-out mentality, especially during elections. Nakaabang lagi yung mga botante kung sino yung mas malakas magbigay. No? Yun ang nahalan. Now, yung pantawid, balikan to. Gawin natin pang-ahon. Meaning, bigyan mo sila ng tulong para sila umangat sa buhay. Bigyan mo sila ng mga i-capacitate, ano? Kasama yung dapat sa programa, hindi lamang yung dole-out na pangkain, kung hindi pang harness ng kanilang skills. Para makaahon sila, makatawid sila doon sa kanilang kinalalagyan ngayon at maging productive citizens. So, dapat itwik yun. Hindi lang, kasi pag sinabi mo pantawid, tatawid ka lang ng gutom eh. Pero pag sinabi mo pang-ahon, tutulungan mo para umangat yung kanyang katayuan sa buhay at makapagtrabaho na siya sarili niya, hindi na siya aasa sa gobyerno. Kung mayroong mga panibagong naghihirap na walang trabaho, doon natin ituon uli yung ating resources. Boy, ako pala usisa ako sa budget. Ano? Nakikita ko yung nasasayang na budget. Pinestimate ko sa aking staff yung 18 years ko na nag-isikuda din ng budget, 300 billion pala yung patipid ko sa gobyerno. No? Hindi ito, ngayon ko lang nasasabi ito dahil nagkaroon kami ng isang pag-uugnayan dito na kung saan nagkaroon pagkakataon, estimate nyo nga magkano yung mga natanggal ko, yung mga abusive na mga insertions, umabot na pala ng 300 billion. Ako mismo hindi ko alam eh. Okay, I got also an estimate from Deputy Ombudsman Cyril Ramos. This is a general figure. Ang sabi niya ay ang napupunta sa korupsyon ay 20% of the national budget, correct, which is around 700 billion. Correct. So you can imagine what it can do yes, to address problems of hunger and poverty. Boy, yun lang yung nawawala sa korupsyon, ha? Yung unused. For the past 10 years, 2010 hanggang 2020, alam mo magkano hindi nagagamit sa national budget? 328 billion pesos per year on the average. Imagine kung yung nagamit mo sa productive endeavors, livelihood, infrastructure, bakit hindi nagagamit? Ibang usapin nito, boy, ano? Kasama sa plataforma namin, yung budget reform. Kailangan talaga ikalap natin sa mga kanayunan. Mahabang salaysay yan, boy, pero kasama sa plataforma namin yan. Hindi po pwede yung sistema ngayon na ang budget, puro ng national government na nagpapatupad. Wala mangyayari. Pag-usapan natin yung dalawang yun. Corruption. Bilang Presidente, Senador, anong iyong gagawin? Dahil laganap ito. Pangalawa, meron pa namang impresyon ng tao, ang layman, katulad ko halimbawa na, pag unused budget, maganda pala yun. Yung pala ay hindi. Can you please explain that? Pag unused budget, hindi mo nagamit pang social services at saka pang infrastructure at saka livelihood. Sayang. Dahil mali ang pagpaplano eh. Poor planning, hindi ma-implementa, andyan ba yung siningit ng mga legislators na hindi naman nakakoordinate sa mga implementing agencies? Paano implement? At kung implement man, mali ang pag-implement. Okay. So, 328 billion per year, imagine, boy. Right. And then let's go to corruption. Anong gagawin mo to address corruption? Boy, nagawa ko na. Nung Chief PNP ako, talagang yung potong in-eliminate ko. Nung ngayon senador ako, ginagawa ko pa rin. Kaya nga marami akong kaaway eh. Even among legislators, fellow legislators, alam ko, sana sila sa akin. Kasi binabar ko yung mga insertions na alam kong hindi kaya maipatupad or maipatupad man, mali ang pagpapatupad.
kumuha ng pork barrel ko eh. Oo. Only because, alam mo, yung sa tingin ng ating mga kababayan, ang pork barrel masama. Hindi naman masama. Pero sa perception, lahat ng may pork barrel kumukuha ng komisyon. Kaya dinicide ko, hindi na lang ako kukuha ng pork barrel para kwentas klaras, alam nilang wala akong komisyon. Pero, Senador, kung hindi masama ang pork barrel, bakit hindi mo kinukuha? Eh kasi nga, ang perception, lahat kumukuha Because of the perception na lahat yes, may... ang sa akin, kwentas klaras, May SOP, ika. yes, alam naman natin yan, boy. Oo, alam natin lahat yan at naririnig natin. At alam din namin na hindi ka kumukuha ng iyong pork barrel. Mabilisan lamang, doon sa pantawid na pang-ahon na sinasabi mo, paano ang epektibong implementation mo noon? Well, kailangan wala ring attendant na corruption. Kasi yan talaga, ako babalik tayo sa usaping corruption. Kasi yan talaga yung mulat sa pool. Maski nung nasa previous slide pa po sa aking law enforcement service. Yan talaga yung, sa tingin ko, yan talaga. Well, of course, ang makaharapin ng bagong administrasyon ay talagang we have to create jobs because we cannot just leave the situation as is. We also nag-uwi tayo ng mga OFW. We're up to about 700,000. Those people who have come home ay wala na silang trabaho dahil nawala yung trabaho nila sa abroad. Tapos yung mga ginagraduate natin ng mga estudyante. Kaya talagang ang pinaka-importante ay maparami natin ang trabaho at para pasiglahin natin ang ekonomiya. And again, as I started to enumerate it earlier, I think the way to do it is to go to the MSMEs and give them the support that they need so that makabangon ulit sila, makatayo na naman ang mga maliliit na negosyo na yan. Ang agrikultura is a big creator of jobs. So if the government invests publicly in agriculture, marami yan eh. Kasi hindi naman pinag-usapan yung nagsasaka lamang eh. Pinag-uusapan natin ang mga support systems for fisheries, for livestock. So marami kaagad ang may involved dyan. And it also will take care of the problems that we saw during COVID ng lack of food supply. The other area where we have a big advantage is tourism. Madaling ipagmalaki ang Pilipinas because we have a beautiful country. We Filipinos are a beautiful people, and it's very easy to bring the Philippines to foreigners and to explain to them that this is a good place to be. But in the meantime, habang hindi pa lumilipad ang mga eroplano, habang hindi pa nakakabiyahe ang mga turistang galing abroad, unahin na muna natin ang domestic tourism. Marami naman sa Pilipino because ang napuna ko is that every time that may area na may tourist destination, magbukas lang ng konti, dagsaan kaagad ng tao. And so that is, I think, one of the possibilities that we can enter into. Senator Bongbong, doon lamang sa hunger, pupuntahan ko lang. Dahil 2.5 million are hungry right now. What is I know you're talking about long-term, doon sa paghahanap ng trabaho. We'll talk about it, the small and medium enterprises. Pero ano ang immediate na solusyon mo doon sa mga nagugutom na tao? Ngayon, ayuda pa rin, yung tupad pa rin, yung AX pa rin. Diyan nabubuhay pa ang tao sa ngayon eh. Hanggat yung mga trabahong pinag-uusapan natin, hanggat lumabas na yan at hanggang may pagkakataon na sila na makapagtrabaho ulit, umaasa talaga sila diyan. At Can the government afford that? The government, not forever. Certainly not forever. But we still have to find ways. That's why the government is talagang nag-realign ng pondo nalipat from other departments para i-concentrate dito. But but even Filipinos understand that hindi ito forever. Kaya kailangan may trabaho. Ngunit sa ngayon, hanggat wala pa yung trabaho, talagang umaasa ang tao sa ayuda. May pagkakaiba bang ayuda at saka ang dole-out? Hindi. Pareho. Hindi. It's a transfer payment as they call it in economics. It's not. But So, magkaiba po yun? Hindi. Ganun din. Pareho rin? Pareho lang eh. Dahil walang kapalit. For example, yung basta nang bibigay ka lang ng ayuda. But it is not the same. It is something that it is not the same as yung sinasabi nila. Pagka nagbigay ka lang ng pera, walang mangyayari dyan. Kailangan lagyan mo ng sistema, etc., etc. Pero dito ngayon, iba yung usapan dito.
it is an emergency. And so we have no choice. We have It's an immediate solution. It's an urgent problem. Right now, unless you provide jobs, unless we're fully vaccinated, that's the only solution. Senator, mabilisan lamang because you talk about pagbigay ng suporta doon sa mga small, medium enterprises. Very brief lang, para maintindihan ng taong bayan, paano gagawin yun? It comes from the government, magbibigay ng kapital ang gobyerno? I think you will find lahat ng aking mga solusyon, it will involve many sectors of the economy, many sectors of society. In this case, I think the private sector has to be involved. The government cannot do it by itself. Hindi kaya ng private sector nag-iisa. So, kailangan talagang magsama at magtulungan ng private sector. Kailangan din naman ng private sector yung mga MSMEs. Kailangan naman magandang agrikultura. Kaya basta pareho ang ating ninanais at makagawa tayo ng magandang partnership, sa palagay ko magkakaroon what yung tinatawag, we call synergy between the two forces that are helping the Philippines. Actually, Boy, naglabas na kami ng Kabuhayan para sa Lahat program. Ni-roll out namin ito noong December, last month. Marami siyang components, pero bigyan mo lang akong pagkakataon na mag-run down. Ang pinakauna, ang amin paniniwala, kailangan talagang maibalik ang tiwala sa pamahalaan. Yun yung number one. Pag sinabi natin, kailangan ibalik ang tiwala sa pamahalaan, kasi ito yung crucial element para yung business confidence sa gobyerno ay bumalik. Pag maraming investments, maraming trabaho. Paano natin ibabalik yung tiwala sa pamahalaan? Kailangan ang gobyerno tapat. Kailangan yung gobyerno maaasahan. Kailangan yung gobyerno hindi kurakot. Kailangan yung gobyerno transparent at accountable. Yun yung number one. Yung number two, nasa Kabuhayan para sa Lahat program, kailangan natin tutukan yung mga industries na meron tayong opportunities dito. Ito yung mga local industries. Classify namin ito, Boy, into three. Okay. Yung pinakauna, blue industries. Ang blue industries, maritime sa fisheries. Kasi ito, archipelago yung Pilipinas. Yung lahat na binubuhos natin para sa mga kalupaan. Pero mas marami yung ating katubigan. So yung opportunities nandun. Yung green economy, agriculture, saka yung mga climate jobs, saka manufacturing. Kasi yung manufacturing is an opportunity. Yung manufacturing, ito magbibigay ng jobs. Yung pangatlo, ang tawag namin doon, gold industries, at ito yung tech. Ito yung tech, saka yung digital industries. Kasi tingin namin, at tingin ng aming team, ang laki ng opportunity nito, at ito na yung future. So sa akin, dapat yung pamahalaan mag-invest dito. Ito yung pag-invest sa mga local industries. Yung pangatlo, kailangan talaga natin tulungan yung mga maliliit na mga negosyante. Kasi ngayong pandemic, sila talaga yung dapang-dapa. Alam natin na napakalaking percentage ng mga negosyante sa atin, mga maliliit. At sila yung nag-generate ng mga maraming trabaho para sa atin. So ako, ang proposal ko doon, dapat sana na, number one, magbigay na ng conditional na stimulus grant para sa mga maliliit na negosyante. Yung condition nun, para wag siyang magtanggal ng mga empleyado, tulungan siya ng pamahalaan na magkaroon ng kapital para mabuhay ulit yung kanyang negosyo. Yun yung number one. Yung number two, kailangan access sa capital, kahit mga low-interest loans, para dun sa mga negosyo na mayroon namang pambayad sa loan, kailangan niya na ng access para mabuhay niya ulit. Ang number three, kailangan talaga yung access sa, hindi lang access sa capital, pero access sa market. And sinubukan na namin to many times over. Halimbawa yung ating mga farmers, ang kailangan gobyerno na yung bumibili ng mga produkto niya. Kasi yung gobyerno naman kailangan niya ng pagkain para ipapamigay sa tao. Gobyerno yung pinakamalaking opportunity para sa mga maliliit natin na negosyante na makabangon. Okay. Little Lenny, urgent yung gutom. You know, something that's immediate. Walang makain. Ngayon, we're talking about people, 2.5 million Filipinos are hungry. So, napakinggan ko yung diskurso, yung solusyon, di ba? Naiintindihan ko yun. Pero gaano kabilis ang resulta nun? Hindi niya mapapawi yung gutom ngayon. Okay. So kinakailangan... Meron ka ba dun sa yung programa na may short-term, long-term solution? Actually, yung trabaho, both short and long-term yun. Okay. Pero yung ngayon,
magkaiba, VP, ng ayuda at saka ng dole-out? Actually, ang ayuda, boy, is sold out. Pero ito kasi, crisis situation ito eh. Para halimbawa, binagyo yung lugar na to. Walang kuryente, walang tubig, wala So, it's silang an immediate makain. solution to Yes. the problem. Pero, it's short term. Ang tao, mas maa-appreciate niya kung maliban sa ayuda, bigyan mo siya ng pagkakataon makapagtrabaho. Kasi mas long term yun para sa kanya. Well, we did it in Manila again. We created poverty alleviation yan eh. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. So we created housing. Housing creates jobs. Housing, infrastructure, vertical infrastructure that addresses social perennial problem, which is homelessness or ownership. No? Nag-create pa siya ng maraming industry. Tinamaan ng semento, tinamaan ng bakal, tinamaan ng trabaho, equipment, gasolina, and so on and so forth. So you must be aggressive. That's why when I said, I will continue the build of President Duterte, but build more schools, build more hospitals, build more housing. Because this will generate jobs. This will stimulate our economy, and this creates opportunity to business and to the people. So, that's one. And with regard to the environment, for example, let's just say nag-open tayo ng mining, no? Imagine mo, maraming mga nasa bundok, walang trabaho, no? Then, let's start reforesting, mag-reforestry sale tayo, reforest tayo ng magtanim tayo ulit ng mga puno. Then, yung mga IPs, yung mga indigenous people, i-hire natin. Silang pagtanimin natin. They know better than anybody else on how to plant trees. So, you address the environment, you open something, it affects something, you address it, and it affects something. So, maraming pwedeng gawin. But I do believe the minimum basic needs. And I remember my professor in UP would always say, MBN, minimum basic needs. When you address housing, education, healthcare, and jobs, this will alleviate the status ng kalalagayan ng ating mga kababayan. That's why, since time immemorial, nung ako'y mag-gobyerno, ito na tinutukan ko. Nung ako'y mag-alkalde, yun ang ginawa ko lahat. Babahay, eskwelahan, ospital, trabaho. We've lost 7% in our business. We grew 12%. In 2 years, pandemic, we are positive 5%. We grew in terms of income without raising taxes. Without raising taxes, nag-amnestia pa ako. We've issued the longest amnesty in the city of Manila's history. 6 months, twice. But we generated more income because naging episyente, naging masinop ang pamahalang lungsod ng Maynila. Yung programa both addresses long and short-term problems. Yes, the social perennial problem is homelessness. So we wanted to create jobs. At the same time, we addressed that. So you created also helping an industry. Yeah? Ang pagtatayo ng building, maraming beses yung trickling down effect. No? Yung tinatamaang industry. So when you stimulate, sinagot mo na yung problema ng tao na paulit-ulit, and in fact, wala akong slogan. Kasi ang slogan, hindi naman yan na gumagamot sa problema ng tao. In fact, ang tawag ko dyan, porn poverty, porn poverty ba yun? Yung ginagahasa mo yung kahinaan ng tao. So, sa akin, Maynila, pantay-pantay. Mahirap middle class mayaman. Kaya yung housing namin, the in-city vertical housing, addresses homelessness, non-ownership, at yung nangungupahan, nagkakaroon ng pagkakataon. Pantay sila. Mayors ko, pag pinag-uusapan ang ito nga, kahirapan, poverty, specifically itong homelessness, gutom, meron bang epekto ang corruption? Of course, malaki. Kasi Dahil ito, bibigyan kita magandang halimbawa. For example, 6 months pinakain namin ng Manila. Bakit? 700,000 families. Sabi kasi ng SWS, with your data, in 2020, September, sabi magkakaroon daw ng taggutom sa 2021. So, ang ginawa namin, kinancel namin ng road maintenance, nilagay ko sa food security program, 6 months kumain ang 700,000 families in the city of Manila. Every month, 700,000. So, yes, it's true.
Kapag talagang may mga magnanakaw sa gobyerno, makakati ang kamay, kawawa ang tao. Undersecretary Cyril Ramos said, the DOF, that 20% of the national budget goes to corruption, about 670. He knows better than me. He's a former president. But you agree? Pero most likely, it's happening. We saw it eh. May mga nakukulong, may mga sentensyado nga, hindi nakukulong eh. Buti pa yung naawa ko doon sa isang matanda eh. Nagkamali lang na kunin yung mangga ng may mangga eh. Nakulong eh. Yung mga nagnakaw doon. And that tells you what, Mayor? That is inequality. That is grave injustice. Lalo na sa mahirap. Boy, sa pagbibigay ng pagkakataon na i-explain ko sa inyo itong topic na ito. Ang gagawin po natin, palakasin natin yung ekonomiya natin. Mag-invite tayo ng marami akong mga kaibigan na pag ako doon naging presidente, mag-invest na dito sa ating bansa, makapag-provide ng jobs. Pero hindi po natatapos yung plano natin dyan. Kailangan mabigyan ng trabaho din yung mga milyon-milyon mga Pilipino na walang trabaho. Kasi pag may mga investor na pumapasok dito, ang unang requirements para maka-apply ng trabaho, kailangan college graduate ka. Marami sa kababayan natin na hindi graduate ng college o high school graduate lang o under pa, hindi pa nakapag-graduate ng high school. So paano sila mabigyan ng trabaho? Ang gagawin po ng ating gobyerno, maglaan ng pundo, papautangin yung mga small medium enterprises na walang interest para makapag-start sila ng negosyo nila at makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino. Yan, gagana ang ating ekonomiya, lalakas ang ating ekonomiya. Hindi, mag-focus tayo sa PDC. Hindi ito post-dated check. Hindi ito post-dated check. Production, distribution, and consumption. Yan lagi pinagbabasyan, yung production, distribution, and consumption para mamanis natin ang gusto ang ating bansa. Kaya naman talaga ako naglakas loob, talagang tumakbo pa rin ipaglaban ng ating bansa, ipaglaban ng sambayan ng Pilipino dahil nakita ko kung ano ang kinabukasan ng ating bansa. Talagang lugmok tayo sa kahirapan at utang tayo ng utang. Walang revenue income ang ating gobyerno. Kaya naman ako talagang masama ang loob ko dahil dito sa korupsyon. Makita ko sa kulungan ang mga kawatan sa gobyerno. Magsama-sama, yan ang kasiyahan ko. Ayon sa statistics na kinote ito ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos, 20% of the national budget, which is equivalent to around 700 billion, ay napupunta daw sa korupsyon. Tama po yan. 700 billion or more pa ang napupunta sa korupsyon. Sayang na sayang yan. Masave mo lang yung 500 billion. Anong gagawin mo doon? Specifically sa korupsyon, bilang presidente. Alam mo boy, marami akong mga strategy dyan na wala silang lusot. Pero hindi ko lang i-vulgar sa kanila kasi mag-prepare yun mga kawatan yan ano yan kumbaga may mga strategy na ako na gagawin para mapakulong ko sila lahat. Wala silang kawala, I will not compromise anybody. Senator Manning, yung problema ng walang trabaho at nagugutom ay napaka-immediate. Meron ka bang short-term program na itong ating mga kababayan na walang makain at walang trabaho ay maibsan naman ang kanilang pagdurusa? Kasama po yan sa ating programa, yung pagbibigay ng housing, libreng pabahay, at kakanlib yung hanap buhay. Bibigyan natin sila ng hanap buhay para may pangkabuhayan. Araw-araw may pangbili sila ng pagkain na mabuhay sila. Kasi naranasan ko ang walang pagkain sa isang araw. Naranasan ko na walang matulugan. Naranasan ko na magutom. Tubig, yung tubig lang, boy, ang nakasurvive sa amin. Tubig lang, inom lang tubig. Kaya hindi ko maalis sa sarili ko na emotional ako masyado pagdating sa mga mahirap dahil dumanas kami sa hirap. Nagutom kami. Tubig lang inumin namin para makasurvive kami sa isang araw. Yan yung desire ko, puso ko na gusto kong tulungan ang ating bansa, tulungan ang mga mahirap na tao dahil dumanas ako ng walang pagkain sa isang araw. Kanina, nagsimula kang magpaliwanag doon sa sinasabi ng mga kaibigan abroad na they are willing to help you pag ikay pinalad maging presidente ng Pilipinas. Can you be more specific, Senator Manning? Sino mga kaibigan ito at ano ang kanilang maitutulong sa atin? Maraming salamat, boy, at marami akong nakausap na kaibigan ng mga bilyonaryo, mga taga-ibang bansa na pag ako daw nanalo ng Katulad, Senator Manning? Katulad ng, alam niyo naman kung sino mga kaibigan ko ng mga malalaki, pag ako nanalo ng pagka-presidente, mag-i-invest sila dito sa bansa natin. So, okay. Sounds good, makatulong sa atin. Can you name names? Although, nandiyan naman yan si
Jack Ma na lagi kong kaibigan at may investment na din naman yan dito sa Pilipinas. At na marami pa po, hindi lamang sa Amerika, marami. Okay. Pangalawang point na sinabi mo kanina ay edukasyon. Dahil kahit pumasok dito ang negosyo, kung wala namang qualification ng mga kababayan natin para makapagtrabaho, how will you implement an effective educational system? Ang gagawin natin, libreng edukasyon na kahit, kasi natatanggol, libreng edukasyon pero may babayaran silang miscellaneous sa school. So may bayad pa rin. So yung libre talaga hanggang makapagtapos ka sa kurso mo na kung wala kang panggastos, ang gobyerno gagastos sa'yo, kahit anong kurso, pero magservisyo ka sa gobyerno ng, halimbawa, 2 taon, 3 taon, after that, pwede ka na mag-private kung hindi mo magustuhan sa gobyerno.